pinatawad si King David sa kanyang kasalanan because of his sin sa Panginoon, una. Pangalawa kay Urias. And pangatlo kay Bathsheba. Okay, so yan po yan. I'm going to read and please follow me with your eyes. At ganito po ang ating makikita. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall shew forth thy praise. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. Verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Panginoon, una sa lahat, nais po namin humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kinikilala po namin ang iyong kabanalan sapagkat alam po namin na kahit na anong bahid ng kasalanan meron po kami ngayong oras na ito. Hindi po magiging kalugod-lugod ang lahat po ng aming gagawin sa araw na ito. Dalangin ko po, Ama, na sa aming pong pagsamba, meaning sa aming pong pakikinig ng mensahe, ang iyong banal na salita, ang siyang patuloy na tumimo sa aming kaisipan at sa aming mga puso. Dalangin po namin na sa tulong ng banal na Espiritu ay amin pong maunawaan ang mga bagay na nais pong ituro. And eventually, O God, ito po ay aming maisabuhay. And Lord, magbunga ng kabanalan, Panginoon, para po sa inyong kapurihan. Salamat po ng mami. Ito po ang angin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. The danger of bribing God. The danger of bribing God. Now, alam mo naman po natin lahat, I'm not talking about this because of the political situation we have in the Philippines, pero alam natin na ang ating bansa ay isa, okay, sa mga nangungunang bansa na meron pong tinatawag po nating korupsyon. Tama? So, familiar po tayo dyan. You have seen everywhere and even in our politics. And sadly, yes, there are some churches, alam mo yun, that corruption is taking over in their churches. Now, kung bakit ko po sinasabi ito, mga kapatid, it only proves that sin, okay, is, kalat na kalat na po yan. Yan ang bunga ng kasalanan na nagmula pa ng panahon ng mga panahon ni na Adan at ni Eva. When you go applying for license sa LTO, may corruption dyan. Tama? Kung kayo po ay nagbabiyahe at may nakita kayong galing-galing ang ganda ng daan, tapos binabagbag, corruption. Tama? Everywhere you look in the Philippines, ayan, kakikitaan nyo po ng tinatawag po nating corruption. Okay? And one of the corruption, okay, ang tinatawag po nating bribery. Okay? If you're going to look at Google, kung ano po ang ibig sabihin ng bribery, it means you are giving or you are hindering a fully functional system in exchange for your convenience. Okay? Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, pupunta kayo ng LTO. Para hindi ka na pumila, maglalagay ka. Okay? Meaning you're subverting the system based, okay, on your own preference, based on your convenience. Okay? Ganyan ang nangyayari, mga kapatid. Now, bakit po natin ito nakita sa mga talatang ito? At bakit natin sinasabi na hindi pwede or delikado ang suhulan o i-bribe ang ating Diyos? Kasi sabi dito ganito, specifically in verse 16, sabi diyan ganito, for thou desirest not sacrifice, else would I give it, sabi ni King David. Okay? Thou delightest not in burnt offering. You have to understand that the word sacrifice and the word burnt offering speaks about relationship sa ating Diyos. Amen?
Pag sinabi kasi nating sacrifice, it is something you give, di ba? Kahit na hindi mo siya kayang ibigay, pero dahil mahal mo, di ba, kinikilala mo, you're giving it anyway. Tama? And that is called sacrifice. Kaya nga natutuwa ang Diyos sa sacrifice. Amen? Pero dito mapabasa po natin, di ba, thou desirest not sacrifice. Why? Kasi pag sinabi nating bribery, you want to take control of the things, alam mo yan, subverting the system. Ang gusto ng Panginoon, lumakad ka sa kabanalan, lumakad ka sa katotohanan, hindi pwede na masusunod yung gusto mo at magbibigay ka ng papuri sa Diyos. In exchange, hindi mo kayang suhulan ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Hindi pwede na gagawin mo yung gusto mo, and then gusto mo pagpapalain ka ng Diyos. All you have to do, mag-attend ka lang ng worship, mag-attend ka lang ng prayer meeting, or in short, tinatawag po nating burnt offering, o yung tinatawag po nating sacrifice. You cannot do that, mga kapatid. Bakit? Merong mga bagay na kinakailangan po natin i-consider at dito po natin makikita. The first thing to understand, dalawa to di ba? Makita natin dyan. Number one, if you're bribing God, ano sabi dyan? He desireth not. Okay? Hindi niya gusto. Paano hindi niya magugusto yung sacrifice? Alam mo yun, ulitin ko ha. Pag sinabing bribing, you are giving something to God for your convenience, subverting the system. Ano ba yung gusto ng sistema ng Panginoon? Sumusunod ka sa Kanya. Lumalakad ka sa katotohanan. Lumalakad ka sa kabanalan. Ano po ba yung sinasabi ng writer, which is King David? Hindi po siya lumakad sa katotohanan. Nagkasala po siya, tama? Two of the most hideous sin na nagawa niya is adultery and murder. Naririnig ko, hindi ako yun eh. Diba? A time niyo, kung di ako nagkakamali, that's Monday or Wednesday yata. Diba? Pinag-aralan niyo yung kasalanan ni King David. Diba? Kung paanong gusto niyang utakan. Diba? Si Uriah. Ang daming technique ang ginawa niya. Napansin niyo yun? So, lalasingin niya muna. O, hindi, umuwi ka muna. Sige. Di ba? Para mapagtakpan yung scandal na ginawa niya. Kasi nagbunga. Tatandaan niyo to, kahit anong kasalanan, may bunga ho yan. Nakikinig ba kayo? Mga kabataan. Okay? Ang kasalanan, parang credit card. Enjoy now, pay later. That's the sin, yeah. Maniwala kayo. Siguro naisip nyo, wala, hindi ko pa naman nararanasan. Hintay ka lang. Baka, alam mo yun, hinihintay lang ng Diyos sa magsisi ka. Pero pag, alam mo yan, tinuloy-tuloy mo yan, sinisigurado ko sa iyo, ang kasalanan ay merong kabayaran. Sin will find you out. Sigurado po yun, mga kapatid. Kaya nga po, alam mo yun, ang gusto ng Panginoon, ang sistema ng Diyos, maging maayos ka. Kasi nga, in the first place, kung bakit nasira ang relasyon ng tao sa Diyos is because of what? Sin. Kasalanan. Dahil alam ng Diyos na kapag ang kasalanan ang nanatili sa buhay ng tao, walang ibubunga itong mabuti. Sisirain ka niya. Sisirain niya yung relasyon mo. Sisirain niya yung paglilingkod mo. Sisirain niya yung pamilya mo. Sisirain niya yung kinabukasan mo. Kaya ang sistema ng Panginoon, maging maayos ka. Ngayon, kapag hindi ka umaayos, ano dapat mong gawin? Kinakailangan humingi tayo ng Diyos. In short, aayusin mo din. Hindi pwede na para bang hindi ka susunod sa Panginoon, and then here you are, you will give worship to God. That's not it. Amen? Kasi contrasting kasi yun eh. When you give bribe, sabi ko, ulitin ko ha, you are subverting the system. Ino-override mo. Kumbaga, dito yung daan, gusto mo may ibang daan, pero alam mo, gusto mo makarating din doon. Hindi ko ganun ng Diyos. Kasi gusto maging convenient. Kaya alam mo yan, anything na maganda, yan. Hello? It will take discipline. Ang paglago, it takes discipline, mga kapatid. Pagiging matalino, it takes discipline, mga kapatid. Pagiging mayaman, it takes discipline. Kaya sa church, sinuturo yan eh. Kaya pag nagagalit ka, check mo yung sarili mo. Bakit? Pinaplano mong mag-fail sa buhay. Because if you want to succeed in this life,
discipline and your relationship to God will take you there. Imagine po niyo kung si Joseph, wala po siyang disiplina sa relationship niya sa Panginoon. Anything goes. Kapag may pangit na nangyari sa kanyang buhay, anong gagawin niya? Sisisihin niya ang Diyos. Magtatanim siya ng galit sa kapatid niya, kay Potiphar, yung mga nakasama niya sa kulungan. Why? It's because, alam mo yan, he lacks discipline. He don't understand his relationship to God. So ulitin natin. Ano yung sistema uli? Bribery. Okay? Ngayon, sinasabi ni King David dito, when you bribe God, He don't desire sacrifice. What is sacrifice again? Nagbibigay ka sa Diyos ng lahat. Kahit hindi mo kayang ibibigay mo. Ang tawag doon, sacrifice. Bakit? Ginakailangan mo siyang sundin. Di ba? Binibigyan mo siya ng kapurihan. Di magka-contrast. So when you give worship to God, ibig sabihin, iba yung motibo mo. Tama? Kaya ka lang pala naglilingkod sa Panginoon kasi may iba kang balak. Hindi para mapalapit sa Panginoon. Kaya ka lang pala naglilingkod, may pinagpe-pray ka maging boyfriend, o may pinagpe-pray ka something na hindi ka looban ng Diyos. And giving worship to God will not take you there. Bakit? Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso nyo. And when you give worship to God, ano sabi natin dyan? He desired not. Hindi niya tanggapin yan. Hindi niya pagnanasaan yan. Bakit? Mali na siya in the first place. Kaya pala ang sabi ni King David dito, for thou desirest not sacrifice. Why? Else would I give it. Kayang ibigay ni Haring David. Anong gusto'y na burnt offering pa yan? Kaya niya ibigay. Bakit? Mayaman siya eh. Pero naiintindihan niya, ang labanan dito, hindi pera, kundi puso. Amen. Ang labanan dito, alam mo, hindi pagbibigay ng talent, puso. Kahit ang ganong ganda ng talent mo, kung ang karakter, kung ang ugali mo, kung ang puso mo, hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi natutuwa ang Panginoon. Diba? He desireth not, ang sabi po dyan. Kasi sabi ni King David, else would I give it. Ano pa sabi? Pangalawa, when we give bribe to God, ano yung pangalawa? He, what? Delighteth not. Hindi niya hinahanap, hindi niya ninanasa. Pangalawa, hindi siya natutuwa. What is the goal of men? What is the sole purpose of men? To give worship to God. To make God happy. Hindi ibig sabihin nito na self-centered ang Diyos. Hindi. Kasi una sa lahat, kung bakit niya po tayo nilikha, for His glory. For His purpose. And if we miss that, mga kapatid, ang lagi mo na lang naisip, ay, ba't dito binigay sa akin ng Panginoon? Bakit hindi nangyayari sa akin? Puro ikaw. Kaya mga kapatid, ibig sabihin ba nito, hindi kayang ibigay Diyos sa ating pangangailangan? Mga kapatid, wala imposible sa Diyos. Bakit? Nilikha niya nga lahat ng bagay. Amen? Pero hindi iikot lahat sa'yo. Hindi ba naisip, wala pang nakakarating sa pinakalalim na dagat? Have you ever noticed that? Yung pinaglubugan nung sinakyan ng mga mayayaman, yung in-explore na sana yung Titanic, namatay sila because of the pressure. Tanong, may mga creatures ba sa baba pa? May pa po. Kung bakit hindi natin nakikita? Because that is not for you. It is for God's glory. Mga kapatid, yung pinakamalayo na narating ng tao, wala pa yan. Napakalawak ng galaxy. Okay? But then again, it is not for you. It is for God's glory. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kung pupunta ka sa pinakamalayong kalawakan, pinakamalalim na karagatan, itong mga bagay na ito na hindi pa natin nalalaman ay hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? All of the things on this earth is not about you. It's all about Him. It's all about Him. Tapos kung naging Kristiyano ka, magmumukmuk ka. Diba? Iniisip natin, God is unfair. Bakit? Alam niyo, kailan ba nagkakaroon ng tinatawag po nating feeling of injustice and God being fair? Kapag kukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao.
napansin? Pero kung wala ka naman ikukumpara, wala namang ganun eh. Tama? Wala kang ikukumpare. Alam mo yun? Wala kang mararamdaman na injustice or God being unfair. Bakit? Wala kang ikukumpare. Kung bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag po nating feeling of unfairness, it's because of the comparison that is happening. Mga kapatid, kaya nga ang desire ng Panginoon is for you to focus your relationship to Him, not to other people. Amen po ba? Kaya hindi tayo magkaroon ng joy, hindi tayo magkaroon ng contentment. Imbis tumingin tayo sa Diyos, tumitingin tayo sa sitwasyon, tumitingin tayo sa tao. Pag tumingin sa tao, bakit siya may ganun, ako wala? Hello? Ano ba sinasabi ng Diyos sa iyo? Bilang mga nanampalataya, ano ba sinasabi ng Diyos sa atin? Ano sinasabi sa atin? Colossians chapter 3. Diba? Set your affection on things above, not on things on earth. Ibig sabihin, maging heaven-centric ka. Not a worldly, centric people na para ba akala mo naman magtatagal ka dito. Hindi. Kaya yung oras mo, yung lakas mo, yung talento mo, dapat binibigay sa Diyos. Kaya ingat dito yung mga magtatrabaho na. Okay? Kasi papunta na kayo sa tunay na mundo. May mga kapatiran po tayong nawala na sa paglilingkod. It doesn't matter mga kapatid kung sila man yung nag-church, at least nagpapatuloy. Pero tatandaan nyo, may dahilan kung bakit ka dinala ng Diyos dito. Iniligay ka sa isang pamilya na mananalangin sa iyo, na mag-i-encourage sa iyo. So manatili ka na dyan. Bloom where God planted you, sabi ko nga. Lumago ka kung sa kay tinanim ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag tayo, ang ating focus na sa Panginoon, you don't have time to look to others. Bakit? Busy ka sa Panginoon eh. The moment that you take your focus out from God, yan yung time ng pagbagsak. I remember Peter, tama? Galing-galing, nakakalakad sa tubig. Yeah man, alam mo yun? May susulat ko na to sa resume ko. The first man who walked on water. Pero siya rin yung taong lumakad sa tubig at lumubog at tumingi ng tulong sa Diyos. What's the point in that statement? Tandaan niyo, humingi siya ng tulong sa Diyos, lumulubog, nalulunod. Professional fisherman si Peter. And every professional fisherman during that time, they are good swimmers. But the moment he takes his focus on God, doon nagkandaletse-letse ang lahat. Doon na nagkawindang-windang ang lahat. May talento yan magaling mag-swimming, pero nawala yung attention, naging bobo na siya. Amen? Sorry for the negative word, I cannot think of something. King James foolish. Okay, mangmang. Ganun talaga, kapag lumalayo tayo sa Panginoon, nagiging mangmang ka. Yung focus mo, yung attention mo, yung mga bagay na pinapahalagaan mo, sa totoo lang, basura yung mga. Kaya palang sabi ni Apostle Paul, everything that I achieve, ang sabi, is dung, that I may win Christ. Minsan gagaling natin magsalita, kay Lord tayo. Pero di mo maiwan yung business mo kasi baka malugi. Hala, bakit? Sino ba nagbibigay ng business? Yung tindahan ko, yung inaalagaan kong hayop, yung tricycle ko. Pastor, bakit mabababa? Doon nagsisimula lahat ng bagay. Kasi the moment na naging tapat ka sa maliit na bagay, nagtapat ka sa maliit na bagay, pagpapalain ka ng Diyos. Pero try mong wag maging tapat. In fact, every person or every believer in Christ who is faithful, tapat, na naglilingkod sa Panginoon, kailanman hindi pinabayaan ng Diyos. Lagi ho yun. And I'm not talking about the standard of the world. Bakit sabihin niyo naman, ba't di ako mayaman, pastor? Hindi ho yun. Bakit? Ang pagkaalala mo ba, kayaman ng material? How about kalakasan? Maraming mayaman ngayon, ipagpapalit nila ang kayamanan, magkaroon lang sila ng magandang kalusugan. Matalang kakain ka 5 beses ang araw. Kita mo yun? May gana ka sa pagkain. Yung iba, bumibili pa ng oxygen para makahinga na maayos. Ikaw,
Diba? Kanino ba tayo nakatingin? Kasi ang mananampalataya, mayaman ho yan. Dapat ganun ang mindsetting natin. Kasi mayaman ka talaga. Meron kang lakas. May mga tao umiibig sa ibang tao. Kinakailangan pang bayaran para lang maging kaibigan nila. Ano, nagigets si ibig ko sabihin, tama? Kinakailangan magkaroon ka muna ng kasikatan for you able to have happiness, temporal. Pero kapag mananampalataya ka na, meron kang pamilya na siyang, alam mo, iibig sa'yo, mananalangin sa'yo, mag-i-encourage sa'yo, diba? Magpapaalala sa'yo ng relationship mo sa Panginoon. Yan ang kayamanan. Amen? Kasi mga kapatid, kung wala ang Diyos sa buhay, everything in this life is meaningless. Ano yung sabihin ng meaningless? Walang kabuluhan. Pag sinabing walang kabuluhan, yung hinahanap na pursuit ng lahat ng tao na akala natin yung makapagbibigay ng kasiyahan, sa atin baliwala yan. Sa isang mananampalataya, baliwala po yan. Kasi ang hinahanap niya lang ang katuwaan ng Diyos. Hindi ito mangyayari kapag mali ang perception natin and we're pursuing that. Halimbawa, ang perception natin sa buhay, for you to be happy, kinakailangan maging masaya. For you, para maging masaya, kinakailangan mo na magkaroon ng boyfriend, di ba, ng, alam mo yan, trabaho, ng kayamanan. And for you to have that, lalapit ka sa Diyos, siyang may-ari ng lahat. Not because you wanted to know more about God, but you want that happiness. That person. Ngayon, ang ginagawa mo is not actually sacrifice. It's not actually worship. It's called bribing. Why? Because you're subverting the system. Hindi ganun nag-work ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos mo kasi, again, nagbibigay sa atin ng talino. Amen? Anak, hindi yan dapat ang hinahanap mo. Anak, hindi yan dapat ang focus mo. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pero kung lalapit ka sa Panginoon, meron ka na kagad sariling concept ng pagpapala, and you're just giving worship to God in exchange of that kind of favor, then therefore, you're not worshiping. You are bribing God. Malinaw po ba? Now, ano po yung mga bagay? 3 bagay lang, hindi tayo magpapakatagal. Again, when we bribe God, He desireth not, and He delighteth not. 3 bagay. Number 1, when we worship, we do not expect to receive but to give. Kapag tayo nagbibigay ng papuri sa Diyos, when we talk about worship, when we talk about sacrifice, when we talk about burnt offering, it means what? Worship. Kapag tayo naglilingkod, or rather sumasamba sa ating Diyos, ano dapat ang ginagawa? Nagbibigay po tayo. Okay? We do not expect to receive. Nagigets mo yan? Don't get me wrong. Okay? Don't get me wrong. Sa bawat bagay nating ginagawa, may bunga. Hindi mo siya hinahanap dahil lang sa kapalit. Kundi ang desire ng tao mananamba ay magbigay ng papuri sa Diyos. It's all about the attitude. It's all about the attitude. What's the saddest thing about the bribery? Nakapokus sa atin. When we talk about worship, nakafocus sa Diyos kung kinikilala mo siya. Ngayon, kung kinikilala mo Panginoon na banal, palagay mo ba ibabribe mo Panginoon? No, you're not. But sadly, sa panahon po natin ngayon, instead of worshiping, it is not worship at all. It's bribery. We're committing sin na parang kamukha lang. But in reality, hindi. Bakit? Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Again, when we worship God, the intention is to give to Him. Okay? Yung gusto niyang tanggapin, hindi yung gusto mong mangyari. Ano bang gusto mong tanggapin ng Panginoon? Na yung buhay mo ay maging kaaya-aya. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Yun pala yung tinatanggap ng Lord. Yun pala yung kind of sacrifice na hinahanap niya. Kasi yung sacrifice in the time of David, di ba, yung hayop,
di ba, na i-offer, it symbolizes ni Christ, di ba? The things to come, which is yung pagliligtas ng Panginoon, yun dapat yun. Ibig sabihin, kinikilala mo ang Diyos, kumukonekta ka sa Diyos. You give to God for the purpose of to God and not to receive. Mga kapatid. But please don't get me wrong. May matatanggap ka pag naglingkod ka sa Panginoon. Kakaroon ka ng talino, kapayapaan, direksyon ng buhay, pagiging maayos ang pamilya, nagiging buhay ni, pagiging maayos sa trabaho, and even promotion. Why? Because you are disciplined enough to understand who God is. Yung tipo, ang trabaho mo, hindi mo sinusumpa, pinagpapasalamat mo kasi may trabaho ka. Na kahit maliit ang sweldo mo, okay lang kasi alam mo kung kanino ka naglilingkod. At alam mo kung hanggang kailan ka dyan. Yun ang may proper direction eh. Kaya sa mga bagong graduate ngayon, you always need to connect always to God. Always. Forgive me pa ulit-ulit yung word na always kasi kapag the moment na umalis ka sa connection mo sa Panginoon, sa attention mo sa Panginoon, that is the time na babagsak ka. Walang tao na nagplano na mag-fail sa buhay niya. Walang taong ganon. Okay? Kahit mananampalataya, wala. Nakakaramdam tayo ng failures, yes. Okay? Bakit? Kasi nga tinuturuan tayo ng Panginoon. Pero walang nagpaplano na mag-fail. Kaya nga, alam mo yun, we meditate on God, we meditate on God's Word, we give importance to God's work. Okay? We give importance to the Lord's Day. Bakit? It focuses to God. Kaya kung mawawala po yung mga kapatid, wala, anong gagawin ho natin? Anong ginagawa natin? It's not worshiping, it's striving. Ulitin ko ha. When we give worship to God, again, sabi ko nga, we give and not to receive. We give for the purpose of connection to Him. Because without connection to Him, everything is useless. Everything is meaningless. Para kang electric fan na kahit na anong pindot mo, 1, 2, 3, kung hindi yan nakakonect sa source, it's useless. Kahit na sabihin mo imported pa yan, di ba? Kung hindi yan nakakonekta sa source, baliwala. Eh kahit na nabili mo lang yan ng second hand, kapag ano yan, di ba, gumagana naman properly, sa source, magbibigay yan ng tamang purpose. Parang sa buhay ng tao. If we are not connected to God, anong ginagawa natin? You're not living your purpose. Nagigets niyo? Balik ko sa electric fan. Kapag hindi nakasaksak sa source, anong purpose niyan? Walang kwenta. Display. Oo, tinatawag mo electric fan, but that kind of electric fan is not doing its purpose. But when a person is connected to the source, connected to God, he or she is living his or her purpose. Kaya mga kapatid, mahalaga na ang buhay na mananampalataya, again, konektado sa Diyos. Pangalawa, when we worship Him, okay, kapag tayo kumukonekta sa Diyos, we worship Him no matter what happen because we trust Him. It's a simple statement, pero makatotohanan nito. Ulitin ko po. We worship Him no matter what happened because we trust in Him. Kapag tayo sumasamba sa Panginoon, kasama na doon yung pagtitiwala. Ulitin ko. Kapag tayo ay sumasamba, kumukonekta, we are not just doing an activity. We are connecting, okay, to a person. The person of the Godhead, which is God the Father, tama? Through the Lord Jesus Christ. Kasi kung wala po tayo sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon, hindi tayo makakonekta sa Ama. At hindi tayo makakonekta sa Ama kung wala yung banal na Espiritu. I'm sorry sa ating mga panauhin, that's a theological term, pero to make it simple, alam mo yun, kaya tayo sumasamba sa Panginoon, nagtitiwala tayo kung sino siya. Mahalaga yung tiwala, tama? Speaks about everything. Speaks about the person.
Kung kayo mga estudyante o sa mga magulang, naranasan nyo din to, di ba? Kung bata-bata pa kayo pagising nyo ng umaga, kung yan ay matinong mga magulang, pagising ng umaga, may nakahanda ng breakfast. Hindi lang basta breakfast. May nagluto niyan. Di ba? Ano man ang emosyon niya, nagagalit, naiinis, at least that is the work of love. Pinapahalaga kayo, pinagluto kayo. Kahit na minsan tamad kayo, ikaw biyasang mamalis. Di ba? Kahit na sinabi ng nanay mo ganito. Pero dahil mahal ka niya, relationship. Now, the word trust, lagi na itong ginagawa eh. Pagpasok nyo ng building na ito, naupo ka agad kayo dyan. Tama? Tama? Meron ba dito, pagpasok ninyo, tinadyak-tadyakan nyo muna. Tibay kaya yun eh. Pinalo-palo yung ganon. Di ba? Walang gumawa nun. Ginawa yung pagpasok nyo, umupo kayo. Tawag doon, trust. Tama? Naniniwala kayo na ang puang yan, kayang bitbitin yung bigat mo. Gaano ka makabigat. Tama? Mamaya uwi kayo sa mga nagko-commute. Sasakay kayo. Pagsakay nyo ba ng jeep, tapos sabihin sa driver, Manong, pwede mo makita yung drug test mo? Leng ko na nung ating lisensya po to. O di kaya, di ba? Palagi, pag ginawa, ano mangyayari? Hindi kayo pasasakayin. Tama? Pero, anong gagawin niyo? Sasakay kayo at maghihintay kayo, okay, hanggang makarating kayo sa destination na pupuntahan ninyo. Ano yung nangyari? Ang tawag doon, tiwala. Imagine ninyo kung sa mga bagay at sa mga tao nagtitiwala, bakit sa Diyos hindi natin tiwala? Ano? Amen? When we have a proper connection to God, kilala mo siya eh. Therefore, why we are giving bribery instead of worship God? Kasi kung kilala mo Panginoon, hindi mo gagawin yun. Tama? Tama? Amen? Kung ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo na walang pagdududa, dapat ibigay mo yung pagsamba. Hindi na maghahanap ka ng kapala, oh Lord, sige ha, magsamba ako ngayon eh. Gusto ko pag-uwi ko, sasagutin ako ng boyfriend ko. Sige Lord ha, alam mo yan, buong August o buong September, mag-worship ako sa iyo. Gusto ko yung buwan na yun, walang magkakasakit ha. You cannot do that. Pagpapakita lang yun, na hindi mo kilala yung Diyos sa pinaglilingkuran mo. When we give proper worship to God, it means we trust Him. Hindi mo na kinakailangan tanungin ang credentials ng Diyos. Diyos yan eh. Kung meron man dapat tanungin ang credential at tanungin ang pagkatao, tayo yun. Kasi madalas, lagi tayong palpak, lagi tayong sabit. Amen? Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, huwag tayong magtatanong ng pagpapala. Ang lagi natin tinatanong, katapatan. Hindi sa Diyos, ikaw. Kasi ang Diyos lagi nagtatapat din eh. Kagaya ng nabasa natin kanina. Amen po ba? Naniniwala ho ba kayo na tapat ng Diyos? Dapat tapatan nyo din yan ng pagtatapat sa Diyos. Kaya again, natutuwa ho ako. Pag-pray niya mga young people natin, yan, si Bicoy, si Erica, sino ba yung mag-graduate sa atin. At this next generation ng mga young people, pagkatiwala sa Panginoon, lahat. Kaya matagal. Number 3 and last, hindi tayo magpapakas. Bakit di natin kinakailangan suhulan ng Diyos? O bakit, ano yung panganib na dala ng bribery? Okay? The dangers of bribing God. And we should give the proper worship. Number 3, we know Him deeply by the way we worship. We know Him deeply by the way we worship. Kapag niloloko ninyo ang pagsamba nyo sa Diyos, yun yung paraan ng pagkakakilala nyo sa Panginoon. Get it. Pag kayo, laging naiinis, dahil, alam yan, hindi maganda ang daloy ng worship, alam mo yan, to the point, para bang lahat pagsistimohan, you're not worshiping God.
you're worshiping yourself. Ano pa? When you go to a worship service just like this one, and late po kayo, pagpapakilala lang yon na hindi mahalaga sa iyo ang Diyos. Tama ba? Aba, may katito kayo, tanggalin natin sa worship service. May ka-meeting kayo sa trabaho. Palagay ba magiging late ko? Hindi ka magiging late. Bakit? Mahalaga yun eh. Kaya nga, nag-a-arise lagi yung question eh. Sa school, di pwedeng malate. Sa trabaho, di pwedeng malate. Pagdating sa church, pwedeng malate. Ngayon, pag nalilate ka, again, pagpapakilala yan ng relationship mo sa Panginoon, the way you worship. Kaya mga kapatid, it's about time for us. Okay? It's about time for us to give the proper worship to God, the proper sacrifice na karapat-dapat sa Panginoon. Mga kapatid, kung hindi pa naranasan na magbigay ng sacrifice sa Panginoon, it's about time. Amen. It's about time to give the proper sacrifice. Ano ang ibig sabihin ng sacrifice? It means you're giving your all to God. Sabayan niyo ako. When you say worship, you are giving your all to God. You are giving your all to God. Ready? Begin. You are giving your all to God. Binibigay mo lahat sa Diyos. Siyempre, to prove the statement, tatanungin ko kayo, are you giving your all to God? Are we giving our all to God? What are the things na kinakailangan natin ibigay? Ibigay po natin yung mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. We need to give up our shame, yung ating giging mahiyain. When God is asking you to give your talent for the glorification and edification of the believers, yun ang kailangan mong gawin. Nakakahiya, yes, kaya nga sa sacrifice eh. Di ba? Nakakahiya, but you're doing that anyway. Why? Because you believe you must give a proper worship, a proper sacrifice to God. Evangelism. Di ba? Yung pag-i-invite ng mga kapatiran, mga kapatid. Ang pag-i-invite ng mga kaibigan. Kaya yung mga panauhin natin ngayon, mga kapatid, kung bakit kayo nandito, pinagpe-pray ka, sino man ang nag-invite sa iyo. Sapagkat gusto niya na matanggap mo kung ano meron yung nag-invite sa iyo. And I hope nakikita mo yun. Yun yung prayer din namin. Na makita sa bawat isa sa atin kung ano yung buhay, kung ano yung kaligtasan, kung sino yung Diyos na ating tinanggap. Kasi dito, hindi tayo naglalaro. Ang pagsamba, hindi yung paglalaro. It's a good, proper, and perfect relationship sa ating Panginoon. When we talk about sacrifice, we need to give up our what? Our pride. Diba? Ano yung pride? Pagiging mataas. Kasi pag mataas ka, hindi ka marunong patawad eh. Okay? Taas. Diba? You cannot give a proper sacrifice kapag meron kang kataasan, prestige. Kung ikaw, meron kang tinatawag na influence, kung ikaw ay boss sa isang company, teacher ka, God has given you the opportunity to minister sa mga taong under sa iyo. Tama? Invite mo sila sa pag-a-attend ng church. Kasi sabi nga natin, ano nga ulit ang sacrifice? Giving you all to God. Sacrifice or worship to God, your all to God, even your comfort and joy. Sunday, Saturday night, kung ikaw yung Korean novela, marathon, etc., you have to give that up. Again, sacrifice is giving your all.
Kasi mas naniniwala ka, hindi, mas mahalaga yung Diyos. Ito na nga lang yung ano. Kaya nga sacrifice eh. Ang hirap ibigay, pero dahil mas mahal mo ang Diyos, give that up. Amen? Even the games, even the time you are pouring in that app, software, lakas ng amen eh. Nabura na kaya ang mga app na? Lakas ng amen eh, no? Yung mga games na nilalaro. Sige sabi, karakal, ito naman kimbaptisa rin. Again, if you want to succeed in this life, you must have discipline. A disciplined life, alam mo yan, will bring you to it. Undisciplined life, wala, di ka dadali yan kahit saan. You will stay in the same place, defeated, alam mo yan, without a purpose, kasi yan ang daya ng kaaway. God wants you to succeed in this life by following the system na gusto ng Diyos. Hindi pwede yung tamat ka sa pananampalataya, tapos gusto mo ipagpapala ng Diyos. Tapos gagano lang, a-attend ka lang. Tapos minsan, tinatanong pa, kalupa ko na yung mag-attend, bakit ganito, ganyan? Again, kasi nga, ang Diyos ang nakakakita ng puso. Amen? Ang Diyos ang nakakakita ng puso. Kaya nga, anong gagawin natin? It's about time for us to give the proper worship, the proper sacrifice that belongs to God. Pag sinabi worship, it's a connection. It is an understanding who God is. Ngayon, tatanungin ko kayo, may connection na po ba kayo sa Diyos? Iniingatan niyo po ba yung connection na yan? Naka-connect pa ba? Kasi kung hindi, it's about time. Diba? I-unplug mo na yung sarili mo sa kamunduhan at i-plug mo yung sarili mo sa Diyos. And you will see the power of those people na connected sa source, which is God. Amen? Tayo po lahat tumayo. Tayo po yung manalangin. Tayo manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa umaga na kung saan kami po ay patuloy niyong tinuturuan. Dalangin po namin na patuloy niyo po kami sa mga. Magkaroon kami ng talino. Para madalas hinihingi po namin sa inyo yung mga bagay na kaya naman namin gawin. Lord, siguro ang kailangan po namin, Panginoon, patuloy na pangalaman. Tulungan niyo po kami sa dulo at lakas ng aming Panginoong Jesus ay magagawa po namin sa mga bagay na hindi po nakakalungkot sa inyo. Kasi baka instead that we give up our worship, we are driving. Lord, tulungan niyo po kami na ang sistema po ng buhay ay masunod ang kalooban po ninyo. Lord, tulungan niyo po kami na sangayon sa iyong salita. Ito chapter 12, verse 1, we give our life unto a living sacrifice, holy, banal, pleasing ka, acceptable at which is our reasonable service. Lord, I pray na may suko po namin sa inyo. Sino man o ano man ang nangingihit lang sa mga bawat mga sa aming pagiging reluctant at the same time, Lord. Gusto lang namin, Panginoon, being comfortable in this life, Lord. Without you, Lord, hindi po magiging komportable ang aming buhay. The only thing na magbibigay ng comfort sa amin, yung true comfort sa our relationship to you. Help us to develop and anything, Lord, na makapag-hadlang, pag-hihinder ang aming relationship sa inyo, Lord, tulungan mo kami na magsimula. Salamat po na marami. Dalangin po na tumayo, manindigan po sa katotohanan at lumakad, Ama, gumalaw ng may kasiguruhan na kayo ang nangunguna na sa amin ang paggabay na nagmumula lamang sa iyo. Salamat po, Ama, na iningi po namin lahat ng ito. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po at maaari po tayong